Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kana sa tuyang mga barata kita ngunyada sa Ladua Nacional. Sa tuyang mga barata sa Lado Nacional atong ang ara maasina nakapaganda anda mapadapit man sa aresa waranta laban sa iya. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa Lado Nacional, BP Sara Duterte mayo muna nin komento sa impeachment complaint na isinampa laban kay Presidente Bongbong Marcos. Senador Villanueva tinawanin na sagkod Pizza 26 kan na Enero para magsumiti kan sa iyang affidavit mapadapit man sa mga saot sa flood control project. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa Lado Nacional, Malacanang nagwalta sa banat na digdi paluwas sa naman ada ICI. Asidre, suportado si President Bongbong Marcos sa ICI, sinabing Ombudsman DOJ dapat iyuan manginod. President Bongbong Marcos daidana handal unatatakot sa impeachment complaint na isinampa laban sa iya. Content creator asin negosyanteng si Francis Leo Marcos nagbayad nin multa sa korte. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata pagitangunyad sa Lado Nacional. Sa iba pang pamayukan mga barata sa Lado Nacional, Rebilla nagbayad nin piyansa sa kantidad na 90,000 pesos sa kasong grab kasumpay kan Ghost Flood Control Project. Atong ang aram na at nakapaganda arrest warrant laban sa iya. Yan ang mga headlines kan mga bareta. Ang mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirundun. Patugang liwat marhay na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitangunyan ka na sa tuyang mga barata sa Lado Lokal o Lado Nacional na aresto kan mga autoridad ang kaparehong akusado ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na si Cristina May del Rosario Pineda sa binggit kanda nakalis na Pizza 20 kan na bulan kan Enero o kasudma. Nadakop si Pineda alas 12:40 na amay nin pagkaaga kan na PNP CIDG duman sa Mountain Province Provincial Field Unit asin man First Provincial Mobile Force Company kan binggit Police Provincial Office sa may barangay kan Bagay Bugia sa binggit. Ini ang may relasyon pa man giraray sa kasong malversation inulikan subuot 92.8 milyones pesos na GUS project sa parte kanda flood control duman sa Pandi sa Bulacan. Si Pineda iyo ang cashier kan DPWH Bulacan First District Engineering Office. Kabali siya sa pitong inisyuhan nin mandamiento de arresto kan Sandigan 3rd Division kan hold departure order kan nakalis na daw kan Lunes. Ang iba pang akusado na si dating Senador Ramon Bong Revilla ang kusang nagsuko
kana nagtalikod na aldaw o pagkabanggi sa PNP CIDG mantang sinda dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez asin JP Mendoza na pariyong nag-abot sa pagdangog kan Senado sa flood control anomaly ang pinagdakop kana sudma kan NBI operatives duman mismo sa Senado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, ang DILG chief siniguro na mayo nin special na treatment na itatao digdiki Bong Revilla. Siniguro kan Philippine Department o siniguro kan Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Bica Remulla na mayo ni na special na pagtrato kidating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa sarong pahayag kanda sudma Martes Enero 20 ipinagpahayag kana sekretaryo na personal siyang inapudan ni Revilla matapos na maaramad na may pinag-isyong arrest warrant laban sa iya. Basado sa sekretaryo na si Remulla, sinabihan subot niya ang dating senador na mas maray na magsuko na ini. Kinumpirmar man kan DILG chief na nagsuko si Revilla duman sa Camp Crami sa pagultanan kan oras na alas 8 nin pagkabanggi sa gunang alas 10 nin na pagkabanggi kan nagtalikod na aldaw kan Lunes Enero 19. Pinagdetalye ni Remulla na arog kan iba pang mga preso tulos na nagsairarom sa standard booking asin custodial procedure ang dating senador asin na ini binasan kan sa iyang mga diretso pag-abot sa parte kan Krami. Nag-agiman ang dating senador sa bilog na proseso na kinakaipuan parman sa voluntaryong pagsuko. Sa iba pa kitang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Pinag-busisi maray sa Senate Blue Ribbon Committee hearing si Batangas 1st District Congressman Leandro Libesti na nagatubang bilang resource person kung paano niya nakuha ang kontrobersyal na Cabral files. Liwat na ipinagpaliwanag kan na nasambit ng congressman na may basbas ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkuha kani ng pinagsasabing Cabral files ninulit ni sarong public documents. Kinumpirmar ni Libesti na tinawan siya nin hard asin soft copy kanasambit ng files. Pinagpayag ni Libesti na ang soft copy ang itinao sa iya sa pagiman kana pagtransfer kana sa iyang USB gikan sa Planning Services Office computer mantang present kedto si dating DPWH Yusik Catalina Cabral kana puton man ni Senator Bama Aquino ang lado kan DPWH official manungod sa pag-authenticate kan nasambit ng files nakaput ni Libesti. Sinabi ni DPWH Yusik Ricardo Bernabe II na sinilyuan na ang computer para magdanay na intact asin na day matamper kung sa inda kan Disyembre 2025 pinag-subpina ini kaya digdi pinag-turn over ni sa lado kan ombudsman. Pinagaput ni Senadora Aquino ang DPWH kunda ingkaso ang ombudsman ang pwedeng magberipika sa files ni nuliman kan nasa kustodiya kani ang nasambit ng computer bagay na uyunan man kan DPWH official. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinag-detalye ngunyan kada state witness na si dating DPWH Under Secretary Roberto Bernardo na digdi sinasabi kaning siya
Ana bigla na sananga natalaka ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III sa sarong safe house na pinag-alok sa saiya sa tao kan katakutan para sa iyang seguridad asin sa iyang pamilya. Sa ikawalong Senate hearing sa lado kan flood control project anomaly, inako ni Bernardo na matapos ang sinasabi na subuot inot na pagtestigo sa Senate hearing kada September 25, nakapreparar siya asin digdi ang takot para man sa iyang seguridad an sa iyang pamilya katabang kan sarong barkada asin sarong respetadong padi inalok siya sa parte mismo kan safe house kaibanan an sa iyang pamilya asin abogado kung sa kani na mismong namit si Tory asin kayto sarong 4-star general alagad sinasabing nasa flood control o floating status. Digdi pinagatratar ninda ana urulay mapadabit sa seguridad alagad naglatag si Tory ni nagkaperang mga restriksyon sa laog mismo kan sinambit ng safe house. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, ipinagpayag ka na kontrobersiya na si Pacifico Corley Diskaya na ana pagmati niya ana sinasabing sinda ana pinagabunan ka na sabihan na ipuli ana kwarta mismo na sinasabing nakulimbat o nakua mantang nasa proseso ka na pag-apply para mada sa sinasabing pagkakaigwa o maibali sa Witness Protection Program kanda WPP. Sa ikawalong pagdangog ka na Senate Blue Ribbon Committee kasumpay kan sinasabing flood control anomaly inapot ni Senadora Rodante Marcolita si Diskaya kung gura numan ang inagad sa saya tangani man na naibalik ang sinambit ng kwarta. Ang sabi ni Corley na mayo nabanggit na restitution kana inota alaga dini ana napag-urulayan kana sunod na pagkakaigwanin pag-urulay iniladawan ni Diskaya ana kagada na restitution bilang modern day asin panabon bagay na digdi pinagkontraman kan Department of Justice DOJ Prosecutor General Richard Pudolyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmara ni Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Ricardo Bernabia III na mayo nin mga sensitibong mga dokumento anawara sa nangyaring kasulo duman sa DPWH sa car office kan pizza 14 kada bulan kana Enero. Ini ana matapos na putunda ni Senador Risa Hontiveros sa pandangug sa multi-billion pesos flood control anomaly ka nagtalikod na aldaw kan Lunes, Enero 19. Ana mapadapit man sa file na nasulo asin na posibleng dahilan sa likod ka na sambit ng insidente. Nahapot ini kana senadora matapos na sabiyo ni Baguio City Mayor Benamina Magalong na may mga sensitibong mga dokumento ang nawara sa nasambit ng kasulo na nagpuon subuot sa record section kan DPWH. Kaigwaman ni mga kaputan si Senadora Hontiveros kung ang nangyaring kasulo ang sarong arson sinulo ang mismo nga mga record. Abi man kan DPWH official na abo ninda nga mag-speculate ninulit na nagpapadagos pa ang isinasagibong investigasyon kan Bureau of Fire Protection sa nasambit ng insidente. Maski nga ni base sa indang final report mayo pa ni na dahilan o rason ka nasambit ng kasulo alagad igwa subot sindanin listahan kan kabus na mga apektadong mga dokumentos na sinasabing
digdi nagluluwas na mayo nin sensitibong dokumento ang nadamay. Gabus na wara sa nasambit ng kasulo, iyo an old files na igwasinda nin listan asin kopya kan gabus na mga dokumentos. Magigirumduman na inot ng kinumpirmar kan Baguio Bureau of Fire Protection na nag-arab-adab ang kasulo sa lugar kan Financial Management Record Room kan sinambit ng opisina kan DPWH. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Iniimbestigahan ngunyan kanda liderato kanda Philippine National Police o PNP ang mga aktibo asin man mga retiradong mga pulis official na posibleng nagtabang sa sinasabing puganting si Atong Ang para manda makadulaga gikan mismo sa pagdakupa sa saya. Presente sinasabing digdi na atubang si Ang sa mga kasong kriminal na may relasyon sa pagkawara kanasambit ng mga parabulang basado sa liderato kan Philippine National Police sa pagikan sa indang tagapagtaram na si Brigadier General Randolph Tuanyo, mayong opisyal na nakatabang na pulis security details sa Kiang, kaya digdi pinaghiling unyan kan mga autoridad ang posibilidad na proteksyon ni Ang gikan sa party kan private guards kabali sa mga pinagiling pa kanda Criminal Investigation and Detection Group na posibleng nagtabang kiang ang mga seasoned police officer. Iyan kasumpay kanda posibleng papil kana aktibo asin retiradong pulis. Ipinagsugo ni PNP Chief Milencio Nartatis Jr. ang pag-aadal kan posibilidad na pagsampa nin mga kaso administratibo asin kriminal laban digdi pinag-iimbestigaran ang mga senior officer kan PNP. Pinagbibiripikar man ang impormasyon na nagtutuklo na posibleng pagkakasangkot kan apat na mga retiradong mga general, maski ngani padagos pamad na pinagkukumpirma ang eksaktong bilang kan mga individual na posibleng nagtabang kiang. Inot ng ipinagpahid kan CIDG na nakaresibi ninda 17 tips na posibleng kinakamugtakan ni Ang matapos na magpaluwas ninda wanted poster na nagahalok ninda abuton sa 10 milyones pesos na pabuya para manda sa pagkakadakop sa nagtatagong negosyante. Sa iba pa kitang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa kitang ngunyanda sa lado lokal. Siniguro ngunyan kan Philippine Coast Guard PCG na matausinda need maigit o asinda maigpit na seguridad para man sa malampaya Ace 1 sa parte mismo kana pagkakadiscovery kana natural na gas duman sa West Philippine Sea. Basado man sa PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Gia Tarila, nagapadara ang Coast Guard sa indang asset kabilang ang 97 meter asin 44 meter vessels sharing man ang aircraft para protektaran ang bagong mapag-aramanda na lugar kung saan igwanin halangkaw na deposito na nasambit ng gas katabang ang Puwersa Armada kan Pilipinas AEP, Department of Energy DOE, asin man ang Philippine National Oil Company. Subod magiging mas produktibo ang PCG asin man ang realigned kanda nasambit ng barko para man tutukan ang pagbantay parte mismo kan malampaya. Iyan bunga naman kan direktiba ni Philippine Coast Guard Commander Admiral Ronnie Hill Gaban na ada sa indang topmost priority. Ipinagapayag ni Tarila na ada kabali kana mga agresibong aksyon kana Chinese vessels duman sa lugar kan sa indang puprotektarad ang bagong mapagaraman asin na diskobre na natural na gas kan nakalis na aldaw kan Lunes.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, nagsampa ni na reklamo nin cyber libel si House Deputy Speaker Ronaldo Puno laban man ki Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga ninhuli ka na subuot bribery post sa social media kani. Nagaugat ini sa parte mismo ka na naging kapayagan ni Barsaga na online na nakaresibi subuot ana kapariyo niya mga legislador gikan sa National Unity Party NUP ni na suhol gikan mismo sa business tycoon na si Enrique Rason para man suportaran ana pagiging speakership bid kaidto ni Liti Representative Martin Romualdez sa pagbubukas kan 20 Congress. Pinagapayag asin isinampa ni Congressman Puno anasambit ng reklamo laban kay Barsaga sa opisina kan City Prosecutor duman sa Antipulo. Pinagapayag ka nasambit ng legislador na igwa ni na konsekwensya ana mga aksyon na urog na kapag ini ana malisyoso asin na malinaw na intensyon na kung sain digdi na danyaran ang reputasyon kan mayo ni na magkakadigong basihan. Dagdag pa ka na kongresista na day dapat na basta-basta lang akusahan nin krimen ang sarong individual. Pinagapayag sa milyon-milyon tao asin na itago ang mga kalukuhan sa likod kan sinasabing social media. Kasumpay kani ipinagpayag ni Puno na sa indang ipupursigi and pagkakaigwa ni na pananagutan sa irarom kan na lay kanasambit ng mambabatas. Degdi na inot na kaning nagpahayag nagsampa ni na kasong cyber libel si Rason laban ki Barsaga kasumpay kan kapariyo ng aligasyon. Mantang nakatalaan na magpasuan na suspension ni Barsaga sa pitsa 30 kan bulan kan Enero na nagugat kan sa iyang reckless asin man implementory na pagpupus kan subuot mga makaduda na mga pahayag na kaamba manda ana pagpalawig kani bunga naman kan panibago na naman na reklamo laban sa baguhan na kongresista. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal may kutob ana mga miyembros kana Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group PNP-CIDG aram asin na nakahanda ang negosyanteng si Atong Ang anda pag-issue ka na aresa warrant laban sa saiya. Nasabi ni ka na PNP-CIDG National Capital Region Chief Police Colonel Jan Giagi ninuliman ka na hiwas subuot ka na resources asin koneksyon na igwasiang sa bilog na nasyon. Kaya digdi aminado ang pulis official sa idaatubang nindang makuha ang kinakamugtakan ka na puganting si Ang alagad siniguro ni Colonel Giagi na dahil ini mataunin ulang sa saindang isinasagibong manhunt operation. Nagtutubod ang sinambit na ngayon siya na digdi sa presenti naghihiro si Ang asin nagdadanay na yaon pa sa laog paman giraray ka nasyon. Mayo subot nin record na nakaluwas sa Pilipinas si Ang kaya puspusan ang sindang paghahanap sa negosyante sa good ng siya ang dagos ng madakop kan mga autoridad. Padagos man ang pag-verifika kan mga autoridad sa sindang mga nare-receiving mga tips asin impormasyon gikan sa sindang mga hotline. Magigiramduman inot na pinagapalutang kan whistleblower na si Julia Patidungan na nagtutukdo man ki Ang bilang iyo an utak subot kan pagkawara kan mga
parabulang na nakaluwas subuot sa parte kan nasyon siang. Iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagduhol ni na piyansa na nagkakantidad 90,000 pesos si dating Senadora Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong grabe may relasyon sa 92.8 milyon na Goose Flood Control Project duman sa parte kan Pandi sa Bulacan. Ini ana pinagtao na piyansa ni Revilla an para lang sa kasong grabe duman sa 4th Division Clerk of Court kanda sud mga pagkapon na Enero 20 ninulit Mayo ni na magkakadigong piyansa an sa iyang kasong malversation. Nangangahulugan na day paman giraray mapapalibre sa karsel si Revilla mantang nakabinbin ang sinambit ng kasong malversation sa anti-graft court. Sangunyan nakakulong na ang paborito nindong si Ramon Bong Revilla Jr. sa New Quezon City Jail sa payatas base man sa commitment order na ipinagpaluwaskan Sandigan Bayan 3rd Division. Naatubang ang dating senador na si Bong Revilla sa mga kasong graft asinman malversation of public funds through falsification of public documents sa Sandigan Port asin 3rd Division. Ang kaso na isinampa kan Office on the Ombudsman matapos ang isinagibong investigasyon sa pakikipagtabangan sa Department of Justice kung saan may nahiling na probable cause sa mayong proyekto na nagibo maski pa ini ang sinasabing idiniklarang kumpleto na nga ni una tapos na alagad mayo man pala na napagibong proyekto. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan bareta nagabayad man kana sa iyang multa ni naabuton sa 30,000 pesos ang content creator na si Francis Leo Marcos sa Korte Suprema. Napatunayan kaya kan Korte Suprema na guilty si FLM kana indirect contempt ninuli man kana digdi pag lapastangan kani kana sambit ng proseso kana korte. Nagsampa kaya ini kana petisyon asin pinagagad ana injunctive relief kana matapos na ideklarasya na kan Commission on Election bilang nuisance candidate sa pagdalagan kani bilang senador kan 2025 election. Alagad nagpaluwas ang Korte Suprema kan temporary restraining order TRO mapadapita sa desisyon kan COMELEC asin binawi ni FLM an sa iyang certificate of candidacy. Ninuli sa ginibo kana nasambit ng FLM ana ikinaanggot iyan kan Korte Suprema asin na ginibo kani kung sa ina sarong lantaran na pag kakaigwa ninda paglalapastangad sa parte kan Supreme Court. Kan nakalis na Martes nagpaluwas nin desisyon ang Korte Suprema asin nagluwas na guilty si FLM ninuli kan indirect contempt na ipinataw kan Korte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, daiman lamang natatakot si President Bongbong Marcos Jr. sa isinampang impeachment complaint laban sa iya sa Kamara. Ini ang pinagpahayag kan Palasyo kan Malacanang. Sinabi ni Palace Press Officer asinman na Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro na personal kaninga nakaulay ang presidente mapadapit sa nasambit ng urulay asin kumpiyansa ini na digdi malalampasan
ana nasambit na nga kaso na kinakatubang kan sa iyang administrasyon. Basado iyan kay Castro, nagtutubod-daan presidente na mayo siyang ginibong ano man na impeachable offense, asin malinaw sa iya na mayo nin bastante asin batayan anasambit na nga reklamong isinampa sa presidente. Dagdag pa kani, kumpiyansa si President Bongbong Marcos na dai mahiro asin na dai masulong an impeachment complaint ninulikan kakulangan kan mga ebidensya asin nagdadanay ng mga proseso sa lado kan Kongreso. Tinawan doon kan Palasyo kan Malacañang na nagdadanay na nakapokus ang presidente sa iyang trabaho asin na pagtao nin aksyon sa mga isyong kinakatubang kanasyon sa tao man kan mga batikos na hamon sa lado kan politika. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, ipinagpahig ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asedri kana tingog party list an sa iyang suporta kay President Ferdinand Marcos Jr. kasumpay man kan mga pahayag na araninang matapos ang trabaho kan Independent Commission for Infrastructure ICI. Basado kay Asedre, basado sa mga natapos na pag-iimbestigar asin record naging kakaigwanin investigasyon ka na ICI, ada bako ining nakabasi sa mga hokus-pokus asin na numero lang. Siniguro kaniya na daima na isinasara ang posibilidad na kadagdagan na aksyon in kaso may bagong mga ebidensya na magluluwas o malataw. Inagapaimtikan ang mga aligasyon na pinag-iiwasan kan administrasyon ang katotohanan asin na ipinipirit ang pananagutan ang dapat nakabase subuot sa ebidensya. Tinawan doon ni Asedre na ang tamang lakdang unyan iyo ada subuot pabayaan na nagampanan ka na opisina kan Ombudsman asin kan Department of Justice an sa indang constitutional na mandato. Nagpahayag man siya nintiwala sa Ombudsman na si Jesus Crispin Remulla laban kontra sa partibismo kan mga korupsyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, o minagad nin dagdag na panahon si Senator Joel Villanueva para makapagsumitikan sa iyang counter affidavit sa malversation case na kinakatubang kani na may relasyon sa maanumaliyang flood control project duman mismo sa Bulacan. Basado sa Department of Justice DOJ spokesperson Polo Martinez na nagsampa ni na motion ana senador para man sa extension kan counter affidavit kung sain tinutugutan ini na makapagsumiti sagkod ng pitsa 26 kan bulan kan Enero ngunya na taon. Isinagibo kaya kana nagtalikod na aldaw kan Martes, Enero 20 ukasudma ang preliminary investigation manungod sa kaso na kinakasangkutan ka na Top-Notch Qatarlis Builders. Nagkapera sa mga respondent ka nasambit ng kaso, iyo mismo si Villanueva, dating Department of Public Works and Highways DPWH Engineer Henry Alcantara, asin man Bryce Hernandez, Seringman si GP Mendoza. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, daimo na nagtaonin anuman na mga pahayag o reaksyon si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint na isinampa laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi kaniya na mantang nasa partibismo kan Netherlands ang Vice Presidente, ang impeachment complaint isinampa kan abogado na si Andre De Jesus na nag-akusa kay Bongbong Marcos nin grap asin korupsyon, culpable violation kan konstitusyon asin pagpapatalsik sa tiwala kan publiko, kabali naman ang reklamo kan subuot kakulangan sa kakayahan na magserbi
kanda presidente ninuli kanda sinasabing aligadong pagkakaadik sa druga na sinasabing sinusuportaran kan dating payag kan sa iyang tugang na si Senadora Amy Marcos Manutok. Inendorsuman ni House Deputy Minority Leader asin Pusong Pinoy Party List Congressman Jet Nisay anasambit ng impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Sa payag man kan Presidential Communication Office pinagpayag kani ana paggalang sa pagsampa nin reklamo asin tinawan doon na matibay ang mga institusyon kan Pilipinas asin malinaw ang nasambit na mga proseso. Sering man iniladawan kan na Palace Press Officer Claire Castro ang reklamo bilang mayong basihan sa partibismo kan presidente. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, may kutob ang liderato kan Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group PNP-CIDG na aram asin nakapaganda ang negosyanteng si Atong Ang kan pag-issue kan warrant of arrest laban sa iya. Nasabi kan na PNP-CIDG National Capital Region Chief Police Colonel John Guagia ninulita digdi na pagaraman niya na sagkod ngunyan mahiwas pa man giraray ang koneksyon ni Atong Ang asin igwa pa giraray na mga nagsusuporta sa iya na mga miyembros kan na PNP asin mga dating mga general kaya ini ang nasabihan kaya nakadulag o tinatago ngunyan ang nasambit ng negosyanteng si Ang. Ang mga talyes kan mga barata sa lado lokal, international asin sa kinabanin karawat at yan po pagkatapos po nin pagirumdom. Padagos-dagos kita ngunyanda sa detalyes kanda sa tuyang mga barata na kita ngunyanda sa lado lokal. Sa tuyang mga barata ngunyanda sa lado lokal. Sa tuyang barata ngunyanda sa lado lokal. Sarong na namada na sinasabi subuot na Saro na naman na sinasabi sa buot na miyembros kanda sarong drug pusher sa laog kanda probinsya kanda Camarines-Sur ang natiklo kanda mga autoridad. Ini matapos kanda isinagibo mismo na pagkakaigwa kanda gidibong search operation sa partibismo kanda banwaan kanda Baaw Camarines-Sur. Nadakop ang sarong lalaki na mayo ni na magkakarigong trabaho sa nasambit ng lugar na nagaresulta man kanda pagkakaaristar kay ni pinagsasabi nga sarong alias Buy ana nadakop kanda mga miyembros kanda Philippine National Police sa pinagsagibong search operation duman mismo sa banwaan kanda Baaw Camarines-Sur na kumpiskar sa iya ang nagkapira nga sa siya kanda pinagtutubdan na may lauga ni na Shabu ana nasambit na mga ebidensyang ini kapot-kapot ng unyan kanda liderato kanda Baaw PNP asin nakatalaan na sa ngatan ni magkakadigong kaso nga pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang nasambit na nga sospetsado. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata kita ngunyada sa lado lokal pasadantan linya magali ki Buyet Paderes. Buyet kamin. Nag-abot sa kantilad na 1,397,149 pesos ang saktong distroso na iwinalat kan bagyong Ada sa produktong agrikultura sa siyudad kan Naga base sa datos sa Telwas kan City Agriculture Office.
Ili pagkatapos na makumpleto ang report hali sa mga apektadong parauma na nag-abot sa 153 sa pinahiling nga dokumento ni Ernest Jap Atense, Acting City Agriculture City Agriculture Office, nagluluwas na may pinakamatinding na kasaran ang corn plantation na igaw 105 na hektarya na may kansilad na 787,500 pesos. Nagsulod ang parayuan na nasa 83 hektarya na may kansilad 240,444. As in high value crops na labis sa sarong hektarya na nagkakansilad 369,205 pesos. Nasa 189 na kabus na hektarya. Nasa 153 man ang kabus na para umang na hektaraan na iyo ang tinatabangan mo niyan para makabawi sa pagiging pagtawkan libreng bansi as in abono para sa BBS News. Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal sarong sarumada na persona ada nasabing digdiya ada pinagabadil kanda Subanggia Enero 20 sa Barangay kan South Centro sa Banwan kanda Sipukot Camarines Sur. Dahil pa maaraman kung sisay an may kagidibuanda kana sambit na nga pambabadil. Tulos-tulos na nagrespondi ang mga miyembros kanda Philippine National Police o PNP duman mismo sa nasambit na nga banwaan kanda Sipukot partikular na sa Barangay kan South Centro. Inaarampakan mga autoridad ang pagkakabistuhan ka na sambit na nga biktima asin ka na suspek. Nagpapadagos ang investigasyon tanganing maaraman kung ano ang sinasabing motibo sa pambabadil sa nasambit na nga biktima kasubanggi duman sa Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Paragos-dagos manda anda ginigibong niya na preparasyon kanda Philippine National Police o PNP digdi sa laog kana siyudad Naga. Iyan na kasabay naman kada sinasabing subuot paghahanda para man sa gigibo na augmentation force kada PNP Naga in kaso magpadagos na magpaga alburuto na bulkan kan mayunda duman mismo sa parte ka na probinsya ka na Albay. Ang liderato ka na Philippine National Police yaon ngunya na sa heightened alert. Iyan na tangani manda na prepararan ana anuman na posibleng kaagadan kanda PNP Regional Office number 5 duman sa Albay sa pagpapadara na sa inda mismong mga tauhan tanganing maging katabang kanda mga pulis na nakadispat sa duman sa parte mismo na probinsya kan Albay. Iyan kasunod naman kan nagpapadagos na pag-alburuto kan bulkan kan Mayun. Standby Darrell Banyas sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Nagpapadagos ngunya na ang pagkakaigwa anda inigibong pagbilog asin na pagbalik liwat kanda bangkat digdi sa laog kana siyudad kana Naga. Iyan na tanganiman na makatabang kana mga autoridad sa pagmantener kanda bulos kan pasi ordanda sa kabilugan kan 27 nga barangay kana siyudad kana Naga. Anasambit na nga lakdang kanda pagbilog kana bangkat iri parte kana isinasagibong mismong kakaigwa nin matuninong na lugar sa parte mismo kan siyudad Naga. An bangkat an inot na pinagapatindog sa liderato kay ito ni Jan Bungat bilang alkalde kan siyudad Naga.
alagad ni natunaw na magtukaw sa poder Mayor Nelson Ligacion kan syudad inuli kan na subuot naging aktibo na bangkat sa laog kan na syudad Canaga. Kunyan sa bagong liderato kan Naga City digdi piga bubuhay giraray ang bangkat tangani mana na makatabang kan mga autoridad pasi orden sa laog kan 27 barangay kan syudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal, DILG target and permanent relocation sa mga komunidad na rani sa bulkan kan mayon. Darrell Banyas sa detalye. Department of the Interior and Local Government ang permanenteng relokasyon kan mga komunidad na apektado kan aktibidad kan Bulkan Mayon. Sigon KDILG Secretary John V. Crimulya, posibleng nasa 1,000 pamilya ang kaipuhan ng permanenteng ibalyo hali isa laog kan permanent danger zone kan sinambit ng bulkan. Subot mas maray ang permanent relocation kaysa sa pauruotrong evacuation kada may huma nin pagsabog kan bulkan. Sangon yan padagos ang koordinasyon kan DILG sa mga lokal na gobyerno para masiguro ang preparasyon asin man seguridad kan mga residente mantang itinutulod ang mga panghaluyan na solusyon para sa mga apektadong mga komunidad. Mientras tanto nakatalaan man magbisita ang sekretaryo kan DILG na si Secretary John V. Crimulya digdi sa usa probinsya kan Albay ngunya na semana tangarig na personal na hilingon asin inspeksyonon ang mga target na relocation sites. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Tayo papakita nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Padagos niyan ana pagkakaiguan ni na paglinig sa mga kanal digdi sa laog kan na syudad Canaga matapos man mag-agi ana nakalisa na bagyong si Ada sinda kula na mga basura ana liwat na naiwalat kani partikular na sa parte mismo kana mga kaliya na pinagaanod huli man kana paglangkaw kana tubig digdi sa laog kana syudad Canaga ipinagapayag kanda Solid Waste Management Office sa paagikan na liderato kaniya na si Engineer Joel Martin. Sinasabi na dakula nga tabang sa parte mismo kanda biglaan na pagkakaigwa kan paghali asin pagbaba kanda tubig sa mga lugar sa laog kan syudad Canaga ada paglinig sa mga kanal asin man mga drainage system. Inuli kayanda nagpapadagos-dagos ngunyan ana gidigibo mismo na paglinig sa nagkapirang mga lugar digdi sa laog kan na syudad Canaga partikular na ang mga basura na yaon na makukwa sa gilid mismo kana nasambit ng mga drainage sa syudad Canaga. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal sarong o sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal padagos-dagos kunyada ada isinasagibo nga pagkakaigwaman ni na pagduhol nin tabang sa 2,400 na mga pamilya na yaon sa parte kana evacuation center dumada sa lugar kanda Kamalig. Ini ang pinagtauanin na doon kana opisina mismo kanda DSWD sa Kabikulanda ana pagatud nin tabang sa 2,400 nin pamilya na yaon sa evacuation center parte kana kasuguan
ni President Bongbong Marcos Jr. asin man ni Secretary Rix Gatchalian kan DSWD na maiatud tulos ang nasambit ng mga tabang dumanda sa mga lugar na kung saan yaon nagdadanay ang mga evacuees darakan na padagos na pag-alboruto kan bulkan kan mayon. Ninuli ka na sambit ng bagay padagos-dagos kunyan na nagtatarabang-tabang ang mga miyembros kan Philippine National Police sa parte mismo kan sinambit ng banwaan. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan mga tugang salado lokal sa iba pa nga detalyes kanda mga barata salado lokal ipinagpahayag mismo na kinakaipuan na subuot na magkaigwakan gapod laybas aparte mismo kanda nasambit ng banwaan kanda inbad Saragay Camarines o dyan sa Maharlika Highway takop ka na Andaya Highway yan ang aning si gustong magpurundo maibali naman sa parte mismo anda DPWH Secretary ang mga gigibo na mga plano para man sa Maharlika Highway. Gusto ang Department of Public Works and Highways o DPWH na si Secretary Vince Dizon na maibali sa plano para man mapakaray ang Maharlika Highway. O yan parte kan mga pahayag na yan ni Secretary Vince Dizon kan DPWH. Segments ako nakita na may mga gayabay. Yung pwede kang tumabi para magpahinga, na hindi ka nakasagabal. Ang problema kasi kapag pumarada na yung mga truck sa outermost, wala na, pinatay mo na yung lane, tapos delikado pa sa aksidente yun. So, nagpapasama ako ng mga gayabay sa, sa design, but we will need the help of the LGUs and the provinces to find areas na medyo maluwag na madali tayo makakuha ng right of way para sa mga gayabay. We can definitely help identify it at no cost ng pangalan. Thank you, Bro. And also, kailangan din natin ng mga bus, ang tawag doon, yung mga stop areas, na may CR, na may ano pa, sa abroad, di ba? Merong gano'n, kasi major highway ito. So, Partiyan kan mga pahayag ni Secretary Vince Dizon asin ni Governor Elry Villafuerte sa indang pag-uurulay duman sa Kapitolyo Provincial kanda Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal nagatutubod si Mayor Lene Robredo kana Siyudad Canaga na di sisiguraduhon na singigibuhon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sa iyang pangako na pakarayon ang Andaya Highway nga ni mana maging maray na nasambit na nga dalagan yan sa nasambit na nga lugar. Sigun Kilini Robredo, nagtutubod siya na dakulang nga tabang ang nasambit na nga pagpapakaray kanda Andaya Highway sa tabang mana kanda Presidente na si Bongbong Marcos asin man Secretary Vince Dizon kan DPWH. Tubod siya gigibo ni Dizon ang sa iyang mga binutasan ng mga pahayag pagbisita kani digdi sa laog kan na probinsya kan nga Camarines Sur kan nakalis na aldaw. Sa tuyang mga barata na kitangunyan sa kinabanin na Karawat sa inot na pagkakataon sa laog nin 22 anyos daiya napili si LeBron James bilang starter sa All-Star Game na may bagong format February 15 ana US versus World Game sa home arena sa Los Angeles Clippers natapos na nagkaigwakan season and record run 20 consecutive All-Star Game appearance ni LeBron 41 appearance and seleksyon na mag-abo siya sa pinagsasabing mini tournament format na
dahilan na foot and ankle injuries. Ngunya na 2026 lalabanan kan world team ang duang team kan US players. Kan nagtalikod na Lunes, ipinagpahayag kan na NBA na starter sinda Giannis Antetokounmpo asin man back Shai Gilgeous-Alexander kan Thunder Nikola Jokic asin kan Nuggets Luka Doncic kan Lakers asin Victor Wembanyama kan Spurs. Malamang sa World Team ana 5 digdi 10 sampulong mga starters ang pinag-anunsyo tig-5 gikan sa Eastern asin Western Conference. Mas lamang ang US squad na mapapadumanda si Stephen Curry kan Warriors, Jalen Bronson kan Knicks, Cade Cunningham kan Pistons, Tyrese Maxey kan 76 years, Jalen Brown kan Celtics. Round robin kan tulong mga teams duwang US squad sa 12 minutes minigames abanti sa 12 minutes championship game asin man top 2. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa engineering department na kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis sin atugang ako po ang sendong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sedo pong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:06. Matugang kainaga sa lukabos ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal sa rong suspect na dakop sa matrayong pong pagkaiguanin search warrant dumaan sa Banwaan kan Minalaba ka Camarines Sur. Sa iba pang pamayukan na mga barata pakita sa lado lokal na recover kada opisina kada Department of Labor ana 86,000 pesos na kantidad na benepisyo para man sa mga trabahador. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, 200,400 na food assistant gikan sa parte kan probinsya kan Camarines Sur na itao duman sa Banwaan kan San Fernando. Nagkapira lang yan sa mga headlines kan mga barata. Ang mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirumdum. Si Junel Cuba sa detalyes na kita kan mga barata sa lado lokal padagos na pinapakusugkan da gobyerno probinsyal kan Camarines Sur an po da assistance program kani bilang tabang sa mga pamilya sa laog kan da probinsya kan Camarines Sur na nangangaipo sa San Fernando maabot sa 2,400 na mga household ang nakaresbi kan pinagapod na food packs sa panginginot ni Camarines Sur 2nd District Congressman Luigi Villafuerte na nagduman sa nasambit ng Banwaan tanganing panginutan ang pagtao kanasambit ng food assistance sa sinambit ng Banwaan parte kan mga programa o beto na mabawasan ang mga gastuson sa pang-urual daw ng mga pangangaipo kanasambit ng mga residentes tinawan doon kan mga benepisyaryo ang sindang pasasalamat sa tabang na pinagdara ni Congressman Luigi Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur asin man ni Gobernador Elre Villafuerte sa pagdul ni mga food packs para sa saindang mga pamilya. Ang food assistance program saro sa mga prioridad
na inisyatibo kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa panginginot ni Gobernadora Elry Villafuerte katabang sinda Congressman Luigi Villafuerte asin si Congressman Migs Villafuerte. Ubato na may atuda ang tulus-tulus na tabang asin suporta sa mga taga-probinsya kan Kamara de Sur. Iyan tanganing matabangan sinda na mapangatamanad asin magkaigwa ni na pagkakaigwa ni na pana sapta lado man na pinansyal urog na sa panahon na daina kinakaipuan ng tabang kana mga pamilya. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal matra yung pong na-recover kan Department of Labor and Employment Bicol naabuton sa 86,000 na kantidad kan mga benepisyo para man sa apat na mga trabador sa junk shop duman sa parte kan Sorsogon kon sa ina digdi ana nasambit na nga programa ana padagos-dagos man na pinagtarabang-tabangan na kana nasambit na nga ahensya kana gobyerno. Sigun sa report, kana nasambit na nga ahensya nasambit ng kandidad suminakop kana dainabayadan na sahod kan mga benepisyo arog kan minimum wage, differential overtime fee, holiday fee, service incentive leave asin man 13-month pay kan mga nasambit na nga mga trabador. Tinawan doon kan Regional Director Imelda Gatinaw na obheto ka nasambit ng ahensya kan gobyerno na matawan ng proteksyon asin na karapatan ang mga sinasabing vulnerable na mga trabador asin masiguro na sinda makakaresibikan patas na pagtrato sa irarom kan lay apwara kan settlement ipinagpasa irarom man sa rekomendasyon para man sa pag-inspeksyon anasambit ng establishment tanganing mabusisi mapagarman ang napabarata na pagbalga kani sa occupational safety and health. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Labi sa 1 milyones pesos ang iwinalat na distroso kan bagyong Ada sa lado kan na agrikultura. O sa iba pa nga detalyes kan mga bareta, kalidad kan duro sa naga pwedeng maaraman sa paagi kan air quality monitoring station sa linya Buyot Paderes. Sa paagi kan air quality monitoring station na ipagtuglok sa Ateneo de Naga University, day pasananahaloy, pwede nang maaraman ang kalidad kan Doros Imbisa Siyudad kan Naga. Kanakaaging aldaw good level ang na-restrong 31 na air quality index sa siyudad. Kung magbaba ni sa fair level na 20, gustong sabihin, bako ng mare ang kalidad. Sigon kay City Environment and Natural Resources Office Head Marvin Sagun, pigtulod ang sambitang proyekto kan Naga City Airshed Governing Board sa na pinamamayang kan DNR Environmental Management Bureau kung sa membro ang lokal na gobyerno kan Naga. Asin ang Enro, asin ang Ada o Ateneo de Naga University, ang air quality monitoring station mataunin datos kada oras base sa rainfall amount, temperatura, wind speed, and quality. Nahagop pa ni magil ang mga aso o buga kan tambutso kan mga bihikulo. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS Basta Bareta sigurado. Iba pa detalyes kan mga barata sarong suspek ang nadakop matapos ang matrayumpong pagpapasunod kan search warrant kan Philippine National Police duman sa barangay kan Mataurok sa Banwan kan Binalaba ka Kamara de Sur Kasud Manga Enero 20, 2026 aldaw yan kan Lunes o aldaw kan Martis. Nasamsam sa nasambit ng operasyon ang 37 sachet na pinagtutubudan egwanin laog nin illegal na droga na may kabilugan 148.2 grams.
sharing man ang sarong kalibre 45 baril na may kaibanan in 4 pang bala. Ang suspect na si alias Nung sa presente nasa kustudiya ng unyan kan PNP para man sa magkakarigong investigasyon asin pagsampa kan magkakarigong kaso. Padagos ngunyan ang kampanya kan liderato kan PNP laban sa ilegal na droga asin kriminalidad tangani man na magdanay ang katrangkiluhan an bilog na komunidad. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kana mga barata, proseso kana minimum wage determination sa Bicol, mayong pagkauktaba sa biman kada NWPC. Darrell Banyas sa detalye. Linaw ka National Wages and Productivity Commission na mayong nangyayaring pagkaabala sa proseso kan pag-aram kan minimum wage dili sa Bicol Region at in Davao Region talto sa mga pahayag na nagluwas sa nagkaperang report na pigko-konektar sa grupo kan mga obrero sigon sa NWPC base sa Omnibus Rules on Minimum Wage Determination na guidelines number 03 series of 2020 may poder ang mga regional tripartite wages and productivity boards na punan ang proseso kan wage determination sa sadiri nilang inisyatiba o sa paayikan division sa laog ng 60 días antes ang anibersaryo kanagadanay na wage order. Inawandoon kan ahensyan ang anibersaryo kanoring wage order sa Bicol Region iyo sa Abril 5, 2025. Ini sarong taon matapos maging epektibo ang oring wage order digdi sa riyon. Ang 60 days na window para digdi sa Bicol mapuon sa Pebrero 4 ngunya na taon. Tinawandoon kan NWPC na mayong pagkaabala o delay sa proseso asin ang mga pahayag na nagasabing may pagkaabala ini nakakaribaraw sana. Sinabi kan ahensya na may representante ang sektor kan labor sa mga wage board asin ang mga opisyal kan RTWPDs sa Region 5 asin Region 11 may bastanting kaaraman sa mga ipigpakong panundon asin man schedule. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. Babang detalyes kan mga barata sa lado lokal naging marayray asin magayon ang nangyaring pagbibisita ni Secretary Benz Dizon kan DPWH kan nakalis na aldaw sa laog kan Kamar Redisor partikular na sa Andaya Highway para matawanin magkakarigong solusyon ang problema sa nasambit ng tinampo. Uli kaniya, pinasalamatan ni Gobernadora El Rey Villapuerte ni President Bongbong Marcos Jr. asin si Secretary Dizon sa pagsabing papakarayon ang Maharlika Highway Luzon, Visayas asin Mindanao kabali na ang Andaya Highway sa Kamar Redisor. Sa primerong pagkakataon, igwanin sarong DPWH Secretary kan DPWH ang nagbiyay hali duman sa Manila abot sa Bicol Region na nag-agi sa Kalbaryo kan mga lubak-lubak na mga tinampukanda Andaya Highway asin man Maharlika Highway. Nadakul dapat at bawon pa alagad sa laog nin tulong taon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos napakaray asin nagmarayray naggayon anda tinampo sa Maharlika Highway. Uya si Gobernador El Rey Villapuerte kan na probinsya nin Camarines Sur. Maganda, sobrang ganda po ang nangyari una sa Gabos. Ang dapat pasalamatan natin ng mahal na Pangulong BBM dahil December pa lang, ng maagang December, in-announce niya na yan na aayusin yung Maharlika Highway. No? So, galing from Luzon, Visayas, Mindanao at sinama po yung Andaya Highway. Talagang parte po yan ng kanyang plano. Dapat siya ang pasalamatan talaga. Wala naman pwedeng ibang pasalamatan kundi ang Pangulo. At si Secretary Vince Dizon na siya mag-implement niyan. At for the first time, merong DPWH Secretary na bumiyahe galing Manila papuntang Bicol, dumaan sa Calvario na dinadaanan, dyan sa Quezon, maraming sira-sira. Part ng Andaya Highway, marami pa rin kailangan gawin. Pero talagang the past 3 years naman, makikita ng mga tao, gumanda na yan sa panahon ni Pangulong BBM. No?
compared sa dati. Na-convert po yan 2004 from Quirino Highway, ginawang Andaya Highway. Simula nung na-convert yan sa Quirino Highway, naging Andaya Highway, sobrang lala ng sitwasyon. Dami namamatay, walang tigil na reblocking, walang tigil na patsi-patsi. National road yan. Mayroon kasi mga iba dyan na naninisi, bakit raw hindi naayos ng probinsya. National road po yan at hindi kaya po yan na ayusin ng probinsya dahil bilyon ang kailangan yan. Nagkasabi rin na malakas ka naman sa pwesto, bakit hindi na napapaayos yan. Kung titignan mo, mas maraming malalakas dyan kasi kung tutusin mo, naging appropriation sa chairman, naging budget secretary, dapat sila nagpaayos po niyan. So, sa madaling sabi po, Artiken mga payag ni Gobernador Ray Villafuerte na probinsya nin Camarines Sur. Entras tanto sa pagbisita ni DPWH sa Secretary Vince Dizon sa Andaya Highway asin manda sa Laugkan Camarines Sur, dakol na mga programa an sa indang napag-urulayan urog na ang mga dapat nagibon sa Laugkan Andaya Highway na ipinaabot na ni Gobernador Ray Villafuerte. 15 taon na ang nakakaagikan inot na naipaabot ni Gobernador Ray Villafuerte ang problema sa Andaya Highway na sala ang disenyo na kinumpirmar man kan opisina kan DPWH sa Gobernador pig question man na dapat da Japanese design pigapot man ni Gobernador Ray kung tano tadai pinagigibo ang Japanese design pero daiman ipigsimbag kan DPWH. Sigun kay Governor Ray Villafuerte, grabe ang nangyaring korupsyon sa laog mismo kan Andaya Highway. Bako lang dapat ipatrabaho kundi dapat imbestigaran kasuhan tanganing mapasimbag asin maikulong ang mga involto sa korupsyon huli ta bilyones pesos ang nawara na pundo sa Andaya Highway. Uya si Gobernador Ray Villafuerte kan Camarines Sur. maraming mga napag-usapan dyan sa meeting namin ni Secretary Vince. Alam mo kami, hindi na kami nag-antay dyan sa Del Gallego, Ranay Sipocot. Opo. Kasi pinabayaan na namin po siyang mag-inspect. Bakit pa tayo magpapa-epal doon? Nag-i-inspect siya. So kami, meron naman kaming nag-meeting kami na may isang oras dito sa Kapitolyo. Sinabi namin lahat ng mga dapat gawin dyan. No? Unang-una, mahigit 15 years ko na sinasabi ng Governor Paco na mali, noong 2004 hanggang 2013, mali talaga ang disenyo niyan. Tinanong ko yan sa DPWH dati. Sila mismo ang nagsabi na mali talaga disenyo. At sila rin nagsuggest na dapat Japanese design. Sabi ko, bakit hindi nyo ginagawa yan? Hindi nila masagot. So, grabe talaga ang corruption dyan sa Andaya Highway na hindi lang dapat ayusin yan. Dapat imbestigahan yan, kasuhan at ipakulong yung mga gumawa ng mali dyan. Kasi bilyon po ang nawala dyan. Ngayon po, Artikan kan mga payag di Gobernador Ray Villafuerte kan Camarines Sur. Entras tanto pig bareta man ni Gobernador Ray Villafuerte ang magayon na barata nagigibuan na nin design ana Andaya Highway asin digdi magamit nin Japanese consultant huli tadakul na ada piga sa sabing pinaggibong tinampo arog kan Andaya Highway na may tubig sa irarom ang napakaray sa ibang lugar kan Pilipinas pag naman na ana disenyo kan nasambit na parte kan Andaya Highway sa kana pupunan an patrabaho alagad aabuton pa man ni nagkapirang bulan pero degdi hagad ni Gobernador Ray Villafuerte sa meeting ninda ni Secretary Vince Dizon natawan mo na nin solusyon itong mga importanteng mga dapat pakarayon sa paagi ka na sinasabing short-term solution. Asin an pakiulay ninda kay Secretary Dizon na bago mag-abot ang Holy Week matapos na ang mga tinampo sa lugar ka na Kabutagan, Lupi, Camarines Sur. Tapi Lupi,
asinman sa Manangli, Sipukot, Camarines Sur para day maabala ang mga motorista sa panahon kan Semana Santa. Uya si Gobernador Elry Villafuerte. Ang magandang balita, i-design na yan, gagamit tayo ng Japanese consultant. Kasi bakit Japanese? Kasi marami na silang ginawa dito sa Pilipinas. Nakagaya ng Andaya Highway na may tubig sa ilalim, naayos nila. Meron dyan sa Sorsogon, sa ibang lugar. So, yan talaga ang suggestion. Pag naayos na yung design, saka napapaayos. Yan yung aabutin pa ng ilang buwan yan, pag-design. Pero, ang hiningi po namin during sa meeting, ay bigyan ng solusyon muna, yung importanteng bigyan ng solusyon. Kumbaga short-term, pang madali ang solusyon. Opo. Sabi namin, dapat bago mag-Holy Week, maayos na itong mga lugar na to. Yung particularmente dyan sa Kabotagan Lupi, sa Tapi Lupi, Manangli, Sipukot. Kasi tayo nagbibigay ng solusyon. Hindi, yung iba dyan, nagpapapicture, nagpa-epal, na kailangan daw ayusin lahat. Kung tatanungin mo naman, anong ayusin? Hindi naman niya alam dahil hindi naman talaga siya taga First District. Yes. So kami na si True Congressman Horis kami, sinadjust namin yan. Yung ulit, Tapi, Kabotagan Lupi, Manangli, Sipukot. Dahil pag naayos yan, malaking bagay po na Part ken mga pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte. Bali, pinagahagad ni Gobernador Elry Villafuerte kay Secretary Vince Dizon sa pagbisita kay niya. Ang nakalis na aldaw, iyo ang total rehabilitation ka na Mauka Braids sa parte ka na Banwan kan Sipukot na haloy na nindang pighagad kaidto dating DPWH Secretary Bunuan alagad kay man lamang pinagtawanin atensyon asin day inintindi ni Bunuan dakula anda pwedeng dakul asin dakulaod ang pwedeng maaksidente asin magadaan kung magbagsak ana Mauka Braids. Matapos ka na urulay ninda Gobernador Elry Villafuerte asin Secretary Dizon kan inipabalik na duman sa Manila, binisita kani na sinasabing Mauka Braids ni Gobernador Elry Villafuerte. Nangako dapat matrabaho tulos ang tulay, sabi ka na nasambit ng sekretaryo kan DPWH ang probinsya. Iyo nagahanap mo niya nindaga napapatindugan nin CR asin paradahan kan mga truck asin bihikulo sa saindang pagpapaingalo talawig na biyahe sa Manila, Bicol, Visayas, Mindanao asin man na Bicol yan sa Swiss man Secretary Vince Dizon na amanda asin tulos man na inako ni Gobernador Elry Villafuerte asindana ang bahala sa daga na hanapon para mapatindukan kan nasambit ng mga paingaluan kan mga biyaheros. Uya si Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur. tulong sa mga dumadaan. Then pangalawa, yung Mauka Bridge sa Sipokot, nako, matagal na namin, may 2 taon na namin sinasabi yan kay Secretary Bunuan, na sinasabi namin, pag hindi yan maayos, delikado yan. Pag nag-collapse yan, maraming mga aksidente, mamamatay dyan. Opo. Kung titingnan mo, nung pauwi si Secretary Vince, binisita po niya yung Mauka Bridge, nag-video siya. So tayo po, ang grupo natin, nagbibigay ng solusyon sa problema. Hindi lang tayo nagpapaepal ng mga ganyan. So tayo, handang tumulong, kailangan niya ng lugar para paradahan ng mga truck, magkaroon ng CR, magkaroon ng pahingahan. Kasi ngayon ang mga truck nagpapahinga sa highway eh. Yes. Opo. Nag-CR sa highway. So napag-usapan sa meeting, na kami sa probinsya, nag-volunteer po ako, maghanap na po ako ng lugar. Kami na po ang bahala na maghanap ng lugar para magkaroon ng area na pahingahan hintuan ng mga truck para daan na hindi nakakasagabal sa highway. So tayo nagbibigay ng solusyon. Kasi kung tatanungin mo yung isang congressman dyan na nagpapa-epal, wala naman siyang sinabing lugar na solusyonan. Wala naman siyang sinabing dapat gawin. Basta sinabi lang niya, malalangang dahil highway. At ayusin daw. Ang tanong ko, ang tanong ko, Benji, sa mga nakikinig po, bakit nung buhay pa si Andaya, hindi niya sinasabi Bakit?
kakampi na si Andaya noon. Aha. Naging mayor ba yan si Legasyon? Naging vice mayor? Mhm. Ang tanong ko, bakit tahimik siya sa Andaya Highway? Mhm. Hindi ba siya dumadaan dyan? Ngayon na the past 3 years na papaayos na, Mhm. saka siya pumapapel. Sana Artikan mga pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte. Nga po naman si Gobernador Elry Villafuerte kay Congressman Nelson Legasyon na imbis na pakiatman ang mga lugar sa 1st District kan Camarines del Sur, partikular na ang Andaya Highway, ana sabiyon man ani sa publiko kuno arin mapapakaray ang Plaza Quezon asin ko na tada isubuot na dagos na 4PH sa housing program sa Laog Canaga na nag-attender pangani si President Bongbong Marcos kan groundbreaking durante kana ini digdi sa Laog kana siyudad Canaga na pinanginutan maniligasyon problema sa diversion road sa Banwaan kan Pili tinampos sa parte kan Mangiring Calabanga pigapot man ni Gobernador Elry Villafuerte siligasyon kuna ano ang plano kani sa 3rd District kan probinsya kan Camarines del Sur sa laog nin tulong taon. Ako ang Andaya Highway na aram kan gabos digdi ipinapatrabaho asin ipapatrabaho ni President Bongbong Marcos. Uya si Gobernador Elry Villafuerte. sana habang pumapapil siya dyan sa Andaya Highway, sana ayusin niya yung Basa Naga. Mm. Sana sabihin niya sa publiko kung kailan maayos yung Plaza Quezon. Sana ayusin niyo po, sabihin niya po yung 4PH housing na ina-inaugurate niya. Kasama si Presidente Bongbong Marcos, bakit hindi natuloy? Yung problema sa Pili Diversion Road, hindi niya ayusin. Yung kalsada pasiring sa Mangiring Calabanga, bakit hindi niya ayusin? Mhm. Diba? So, ang daming dapat ayusin sa 3rd District. So, sana habang umiepal siya dyan sa Andaya Highway, saka alam mo, Benji, ito lang gusto kong tanongin sa kanya kasi ako governor. Opo. Mga kababayan po natin sa 3rd Distrito, tinatanong, ano ba ang plano niyang gawin sa 3 taon? Diba? Kasi ako nung naging congressman, napaumpisahan ko yung Kamsur Expressway, Pasakaw Balatan, Libmanan Skybridge, BP Limilao Diversion Road, San Fernando Pamplona Gainsa, maski Almeida Mabolo, naumpisahan yan eh. So ang punto ko, ano ba ang gusto niyang gawin, di ba? Hindi yung sinasabi ni Andaya Highway na alam naman talaga niya na ayusin na yan ni Presidente Bongbong Marcos. Opo. Kasi nagpapa-video siya doon sa mga lugar. Libmanan Skybridge, hindi naman niya project yan. Kakaupo pala niya congressman, nagbibideo siya, Almeida Mabolo, hindi naman siya gumawa niya. Aha. Ang tanong ko, ano ba ang uumpisahan niya po? At gusto niyang tapusin the next 3 years, di ba? Mm. As governor, mga taga 3rd District, tinatanong namin. Artiyan kan mga payag ni Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines del Sur. Tagkod ngunyan, mayo pang payag siligasyon. Ato nga yan ang katiripan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis yaon man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba mabalus po kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.